Guys, maraming ating mga customers na nagre-request sa atin na magbigay naman lang daw tayo ng protection ngayong 2026. Sabi ko nga sa kanila, ako hindi mahilig magbigay ng protection. Kasi sa totoo lang, ang akin ay leaders tayo. Hindi naman tayo manghula, no? Para alamin kung ano mga darating. So nga lang, medyo lagi tayong kinukulit. Susubukan natin, ano? Pero ang atin ay hindi galing sa akin, ano? Kundi ito'y titingnan natin sa ating mga baraha. Ganyan lang kasi tayo, no? Pag tayo pupunta kayo sa aking office, babasahan ko kayo ng mga baraha o tarot card para kahit pa paano dito natin makita ng mga kapalaran. Kasi hindi tayo nagbibigay ng mga prediction kung ano-ano kasi maaaring rin maging dahilan lang, no? Pananakot sa mga ating kapwa. Kasi ang alam natin, lumalapit sila para sila ibigyan ng magandang kapalaran. No? Basahin na bigyan sila ng uh, pag-asa para sila ay magtagumpay. No? Patapos na ang 2025, ang fire snake. No? Medyo may nakita tayo na ayon sa mga nag-aaral, mga nag-prediction, ano? Hindi natin babanggitin ang kanyang mga pangalan at sila may mga sinasabi. Ito daw 2025, ano? Last month na ito, December ay magkakaroon daw ng mga lindol na malalakas na magkakaroon ng mga malaking tsunami. Pero ayon sa ating mga baraha, wala naman akong nakitang ganung mangyayari. No? Ang ating titingnan ngayon, ang taong 2026, ano? Titingnan natin sa ating mga baraha kung ano ang kanyang sasabihin sa taong 2026. Ang 2026 ay paghaharian ng fire horse, no? At ito ay magsisimula sa February 17, 2026 at magtatapos ng February 5, 2027. At ang lucky color natin ay yung tinatawag na transformative, teal, yung tinatawag na parang naghahalong blue or katulad nito, no? Itong kulay yun. No? So, ang kulay sa susunod na taong 2026. Naghahabol ang blue at green, no? Na nakikita natin, no? At yung mga dark color, katulad ng yellow, dark blue o dark green, no? Yan ay mga pwede nating alternate, no? Para sa taong 2026, no? Titingnan natin sa ating mga baraha, no? Kung ano ang ilalabas niya ngayong taong 2026. No? Titingnan natin ito. Ito ay ating paghahatiin ng apat, no? Sapagkat ang taon may apat na quarter. Sabihin, bawat isa nito titingnan natin kung ano ang kanilang ibibigay na paliwanag. No? Nine of Hearts, ha? Ibig sabihin, unang bunot natin. Ibig sabihin, ang taong 2026, unang bungad ng 2026, ang unang quarter, ang January, February, March, medyo babawi ang ating piso sa larangan ng tinatawag na pagbagsak. Kasi itong 2025, last quarter na ito ay talagang naramdaman, ang pagbagsak ng piso. At naman nakikita natin magpapatuloy ito, Bagamat ang unang quarter, ay talaga namang hindi titigil ang gobyerno sa mga kaso na talagang ipupus nila sa mga kilalang tao. At nakita natin dito, 5 o 6 na politiko, ang mabibigyan ng matinding kaso ngayong first quarter, Yan ay mga talagang mga nakaupo na yan, Mga mga congressman o mga senador na talaga namang sangkot. Pero karamihan natin, nakikita natin dito, mga party list ito, congressman na talagang mabibigyan ng kaso. 6 sila ay maring makulong at maring makuha ang kanilang mga tinatawag na yaman. Hindi lahat, pero kahit pa paano, mapipress ito ng gobyerno, At may nasisilip din tayo na may mapapasamang isang babae na politiko rin, na matagal nang nakaupo ito at nagpapalit-palit na siya ng tinatawag na pwesto, Maring galing siya sa presidente, vice president, na siya ngayon ay nakaupo pa rin na maring tahimik siya kasi, ipupush siya para siya ay isangkot din sa mga tinatawag na kaso. At nakita tayo dito, medyo manatili ang ating presidente na talagang makabi-kabilang
protesta, no? At pero manatili siyang nakaupo at hindi siya mapapababa dahil nakita tayo dito na talaga namang mananaig pa rin ang tinatawag na proseso ng batas. Ano? Ito flowers, at saka na dito, patuloy naman ang ating mga kabataang congressman, no? 3 congressman na kabataan natin na nakita. Hindi natin manatawag kung congressman, pero ito ay mga kabataan talagang politiko na magiging agresibo na lalaban o magpapahayag na kanilang prinsipyo sa ating gobyerno. At talaga naman kakagatin sila ng tao dahil makikita naman natin na talagang tama naman ang kanilang nilalabas na mga papel, no? O tinatawag na ito yung mga pruweba na talagang mga politikong sangkot ay talagang makakasuhan, no? Dadako tayo sa second quarter, nakita natin dito, 6 of diamond, may nakikita tayo dito sa 4 of spade, may nakita tayo dito ng isang matandang politiko na dating nakaupo sa mataas na posisyon sa second quarter, parang bibigay o mamamatay, maring mawian na siya ng buhay dahil ito na may matagal na rin may karamdaman, at pinakita rin natin sa second quarter may mga 5 pa o 4 hanggang 5 politiko na nakita natin patuloy pa rin makakasuhan. At may nakita rin tayo sa baraha sa pagpasok ng Marso, may nakikita rin tayo na medyo may sakit uli na galing ibang bansa ang makikita natin medyo tatama uli sa ating bansa. Pero hindi katulad dito ng COVID, hindi na masyado siyang kakalat at ito ay talagang galing siya sa ibang bansa. At sa third quarter, may nakalagay dito ang Alas of Diamond, sa Nine of Flowers. Magsisimula na ang mga tinatawag na mga kaunting mga problema, sa ating mga trahedya, mga active na bulkan, at may nakita rin tayong 2 active na bulkan. Hindi active na bulkan na medyo magigising siya o magkakaroon ng aktibo sa third quarter ng itong 2026. Pero wala man tayo nakita sasabog, kundi mga paglindol pa rin sa parte ng Mindanao, sa parte ng third quarter. At may nakita tayo dito sa pasok din ng third quarter, may nakikita tayo dito na isang politiko, na nasa ibang bansa rin umuwi, o mapauwi ng Pilipinas, medyo hindi natin mapangalanan kung sino man ito, pero ito ay politiko rin na nanungkulan na rin sa susunod na taong 2026 sa third quarter, pasok ng September, August o September, maring siya ay mapauwi ng Pilipinas. Pwede rin itong kasi pwede rin naman siyang politikong nagtatago sa ibang bansa na mapapauwi, o kaya naman politikong nakakulong sa ibang bansa ang mapapauwi. Basta't may nakita tayo dito na dating nakaupo sa Pilipinas na nasa ibang bansa ngayon ang mapapauwi sa Pilipinas. Kami sa parte ng third quarter, ang tinatawag na August, September ng susunod na taon, At may nakita rin tayo dito, sa last quarter naman, na nakita natin sunod na uli yan, sunod na uli mga trahedya katulad ng mga bagyo, mga bagyo, talaga namang medyo yayanigin naman ng Pilipinas ng mga trahedya na yan, mahirap dito ang bagyo nating nakikita, hindi lang basta bagyo, kundi pinibang kasamang mga dilubyo tulad ng mga tsunami, lindol, o yung tinatawag na parang buhawi, talaga namang yayanig, at medyo mayayanig ng kaunti at may raming gastusan ng ating bansa. At may nakikita tayo dito, pinakahuli, isang kilalang tao, kinikilalang babaeng nakaupo, galing sa ibang bansa, ang nakita natin yayanig na mamamatay. Ito ay babae. Ito sa taga-ibang bansa na mayayanig buong mundo na ito ay pagluluksa. Salamat po. Nawa, Diyos pa rin ang makina. Tayo ay binasalangan.